So yun, no? So kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeo Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, nagrereklamo ngayong itong si Harry Roque. Kasi ang sabi nga ni Harry Roque, bakit daw po tahimik yung ibang mainstream media? Katulad nga po ng ABS-CBN, GMA News, News 5, at saka Rappler. Yan, mga mainstream media po na yan. So bakit daw po tahimik itong mga mainstream media at hindi daw po niya nakikita na maingay at sinusuportahan itong gusot na kinaharap ng SMNI? Di ba mga ka-Streetwise, kung maalala nyo nga po 3 years ago, ito rin po yung ito rin po yung pinaglalaban po ng ABS-CBN noon. Di ba? Paano na yung press freedom, paano na yung mga employee. So regarding nga po dyan sa press freedom, di ba ang sagot natin dyan dati, di ba? Sa ABS-CBN. Eh hindi naman kayo natanggalan ng press freedom eh. Kasi tinanggalan lang kayo ng prangkisa pero tuloy pa rin naman yung kumpanya ninyo, tuloy pa rin kayo sa pagbabalita. Di ba yan ang sinabi po natin dati sa ABS-CBN? So ayan din po yung sasagot natin sa SMNI. Kung sakali man na matanggalan sila ng prangkisa, hindi naman kinitil yung freedom of expression ng SMNI. Wala lang kayong prangkisa. Ibig sabihin nun, yung SMNI, bukas pa rin po yung kumpanya. Wala nga lang prangkisa para mag-ere. So ito na nga, kulit, no? So ito na nga mga kababayan, para hindi na nga po ako maingay. So ito po yung sinabi nga po ni Harry Roque. Okay? So this is from Politico.com. No? So ang sabi ni Harry Roque, in a recent Politiscoop online interview, former presidential spokesperson Harry Roque expressed dismay with the alleged lack of media support for embattled SMNI network, regardless of the personal opinion that they may have. Roque believed the media should always band together in support of the freedom of the press. Ayan, di ba? Oh, yung sagot natin diyan dati, ulitin ko lang, hindi naman po tinanggalan ng press freedom yung SMNI kasi hindi naman sila pinasara. Tuloy pa rin po yung SMNI kahit walang prangkisa. Oh, hindi lang kayo makakapag-ere. Hindi lang kayo makakapag-ere sa Free Air TV. Tanga-tanga, no? Kita nyo, di ba? So mga ka-Streetwise, di ba, napaka-ironic, di ba? Napaka-ironic na po ng mga nangyayari ngayon sa mga kampo nga po ng mga Duterte. So ngayon, para mas malinaw, so panoorin na lang po natin itong video. So ito po yung mismong interview nga po ni Harry Roque sa Politico kanina. So dito siya nagrereklamo na bakit daw po tahimik yung ibang mainstream media. Okay, sige, panoorin natin. Halos naging kliyente ko na either sa libel case o dahil sa mga public interest cases na sinusulong natin ang malayang pamamahayag. Kaya ang initial reaction ko, bakit ang tahimik ng media? Dapat kahit anong klaseng media ka, dahil ito ay kalayaan ang pinag-uusapan, dapat nagsasama-sama ang media. Pero tahimik po ngayon ang media. Now, ano bang pagkakaiba ng SMNI sa ABS-CBN? Paso po ang prangkisa ng ABS-CBN at kinakailangan ng bagong prangkisa. Ang SMNI po, merong prangkisa. Tama po, pribilehiyo ang prangkisa. Tama po, sa kaso ng Dance versus sa Executive Secretary, sabi ng Korte Suprema na mas malakas ang influensya ng gobyerno pagdating sa broadcast. Pero, nandyan din po ang saligang batas at karapatang pantao na nagbibigay importansya sa malayang karapatan ng pamamahayag at pananalita na kinakailangan sa isang demokrasya. So kung titignan niyo yung reklamo naman ng aking mabuting kaibigan na si JJ Suarez, nag-fake news daw ang SMNI. Pero kung panunuorin nyo, nagtatanong nga po yung si Ka Eric, totoo ba itong report na na-receive namin na 1.8 billion ang travel expense ni Speaker? Ako po, ang sabi naman ni Ka Eric, kinakailangan linawin ito ni Speaker. So malinaw po sa akin, walang fake news. O yan, wawo naman, oink, oink. So hindi, ito. Okay. Wala pong pagkitel sa freedom of the press. Kasi kung sakali nga, ulitin ko lang, no, kasi ito yung sinagot ninyo dati. Kung sakali man na hindi kayo mabigyan ng prangkisa, tuloy pa rin naman po yung freedom of the press ng SMNI. Kasi hindi naman kayo pinasara, tinanggalan lang kayo ng prangkisa. So ngayon, ang reklamo ngayon ni Harry Roque, wala daw po yung suporta. Well, isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo type ng ibang mainstream media. At bukod nga po dyan mga kababayan, hindi lang po kasi, di ba, kung maalala nyo anong nakaraan, di ba, nung yung hindi pag-airing nga po ng ABS-CBN sa Free Air TV nun. So maingay po talaga yung ibang mainstream media nun. At hindi lang po ibang mainstream media po yung maingay dito. Pati din po yung mga rallyista. Itong mga komunista. O ito, okay. O ito itong picture na to ay nangyari nung masasarado na nga po yung ABS-CBN. Okay? So ito mga komunista to, Protect 11,000 jobs, Nabu Sentro.
Okay? So nakita nyo naman yung red flag, so communist yan, di ba? And then, hindi lang yan, pati yung Gabriela. Okay, so ito yung Gabriela nung 2020. Ito kitang-kita naman, oh. Gabriela. Oh, Gabriela. Okay? Stop the attacks on the press freedom, free expression. So ngayon, ang gawin mo na lang, Harry Roque, total wala naman sigurong plano na mag-ingay yung ibang mainstream media sa nangyayari nga po dyan sa SMNI, humingi kayo ng tulong dyan sa Gabriela. Ay, nga pala, hindi nga pala pwede. Kasi nire-red tag nyo nga pala. Oh, ayan po kasi ang problema sa SMNI. Bukod nga po sa fake news, judgmental na nga po at saka nagkakalat pa nga po ng destabilization. Siyempre, alam naman po natin yung ginawa ni dating Pangulong Duterte dyan sa Gikan para sa Masa na ang sabi niya, kinakausap nga daw po ni dating Pangulong Duterte yung mga ibang military at saka sa SMNI din po nangyari yung panawagan ni dating Pangulong Duterte na huwag magbayad ng tax. So, ibang-iba po kasi yung SMNI dyan po sa tradition na mainstream media po natin. Iba po yung SMNI, mga marites kasi kayo. Isipin nyo, pagsasalitain ninyo yung mga host ninyo na hindi pala accredited ng KBP. So, mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, ito yung gustong ipasagot sa akin ng isang viewer po natin. Kasi meron daw pong pinakita si SAS Rogando Sasot, na 2 billion po yung budget nga ng Congress sa travel expenses. So ngayon, tingnan ngayon natin. Okay. So ito Congress ito. Ito yung budget nila ngayong 2023. So ito yung GAA. So dito po, makita natin dito, sa maintenance and other operating expenses. So malinaw naman po talaga ito. No? Pakita ko sa inyo. So sa unang-una, traveling expenses. And then, 2 billion talaga. Okay. 2 billion talaga. Hindi natin pwedeng itanggi ito kasi ito po yung nakalagay dito. 2 billion po talaga yung traveling expenses po na budget ng Congress. Kasi ito yung sinasabi ni Sase na sinungaling daw po yung Congress. Actually, may mga bagay po na hindi sinasabi siya sa inyo. Kasi admitted, agree. Itong 2 billion po na to, ito po yung travel expenses nga po ng Congress. Pero hindi po ito kay Martin Romualdez lang. Ito po ay para po sa lahat po ng congressman. So kung i-divide po natin yung 2 billion, i-divide po natin yan sa 316 na congressman, papalo po ito ng 6 million per congressman. So mga kababayan, bakit meron traveling expenses po yung congressman? Simple lang. Kasi po yung mga congressman po natin, nakatira po yan sa mga probinsya. Meron sa Mindanao, meron sa Visayas, meron din po sa Upper Luzon, sa North Luzon. So isipin yung mga kababayan, na kung gagamitin po ng mga congressman yung sarili nilang sweldo para po papuntang kongreso, dun nga po sa bahay nila or sa constituents nila, maubos po talaga yung sweldo ng congressman kahit na medyo malaki, no? So kaya nga po, meron po silang traveling expenses. So ang tanong, bakit ang sinabi nga dun po sa hearing ng Congress, bakit daw pumalo lang ata ng 39 million sa ngayon? Kasi nga mga kababayan, hindi pa po kasi tapos yung audit. Okay, hindi pa kasi tapos yung audit. So pero ang malinaw kasi dito mga kababayan, yung ginangaw-ngaw ngayon ni Ka Eric is fake news na kaagad. Kasi kung 2 billion nga yan, yung 2 billion po na yan, hindi lang po yan para kay Martin Romualdez, kundi sa buong Kongreso. Kasi mga kababayan, yung 2 billion po na yan na traveling expenses nga po ng Congress, kapag may sumosobra po yan, binabalik po ng Kongreso yan. Binabalik po nila yan. So, syempre tayo, may ebidensya tayo dito. So, kung maalala po natin, nitong taon lang, yung budget po noong 2022, nagbalik po yung Congress ng 4.69 billion. Ito, nakalagay dito. Ito ay na-publish noong July 9, 2023. Okay? Houses sees 4.69 billion budget surplus in 2022. So, sabi dito, the House of Representatives saw a budget surplus of 6.69 billion in its 2022 allocation, the Commission on Audit said. So COA mismo may sabi. At mga kababayan, meron po tayong nakuha ditong Excel ito. Ito. Okay. So sabi dito House of Representatives Statement of Financial Performance General Fund. So for the year ended 2022. Okay. So dito po makita natin dito mga kababayan na ito na nga 2022, okay? So 2022,
surplus for the period 2022, 4.698 billion. So ito po yung budget na sobra ng Congress noong 2022. So noong 2021 naman, meron din binalik, pero 2 billion lang. Okay, so kalahati nung panahon nga po ni Martin Romualdez. So syempre mga kababayan, kung babalikan po natin yung GAA nga po ng Congress, na 2 billion na nirereklamo nga ng mga DDS na traveling expenses, syempre, kung hihingi ka ng budget, sosobrahan mo na para mas mahirap po kasi kulangin kung tutuusin. So ngayon, ang nangyayari ngayon, kapag sobra naman po yung budget po ng Congress, binabalik naman po yan sa National Treasury para po magamit po next year sa budget ulit. So mga kababayan na baka sabihin niyo pinagtatanggol ko yung Congress, hindi ko po pinagtatanggol yung Congress kasi ako naniniwala po ako na ang Congress po hindi talaga siya ganun kalinis. May mga kurakot po talaga na kongresista. Actually, pwede po nating sabihin na halos lahat sila ay kurakot. Pero syempre, ang pinupunto natin dito, kung magbibitaw sana tayo ng bintang dyan po sa Kongreso, sana na may ebidensya sana tayo. At meron tayong reference. Kasi mga kababayan, di ba, ito lang eh. Kasi mga ka-streetwise, ito lang eh. Napakasimpleng explanation lang po para po dyan sa GAA po na yan, ginagawang komplikado ng mga DDS para siraan lang po yung Congress. At least you get the point. So ngayon mga kababayan, so kayo, ano masasabi nyo nga po dito sa ginangaw ngayon ni Harry Roque na, ay, ang tahimik ngayon ng mainstream media, hindi tinutulungan yung SMNI. So dapat bang mag-ingay yung ibang mainstream media para suportahan po yung nanganganib na prangkisa ng SMNI o ganyan lang sila? Kasi nakita ko lang po kasi sa mga mainstream media ngayon, ang ginagawa nila, nire-report lang nila eh. Parang ganito, ito nangyari sa hearing, ayan. Ayan, okay na. So parang ganun lang. So wala pong pagsuporta. Hindi nga po tulad dati nung nangyari po sa ABS-CBN na sobrang ingay po talaga ng ibang mainstream media. Okay. So yun lang po, no? So pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takehiro Miyamoto. Bye-bye.